Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, sa buwan ng Abril nagaganap ang pinakamaraming insidente ng sunog sa Metro Manila. Kanina, isa na namang malaking sunog ang naganap sa Quezon City na umabot pa sa Task Force Alpha. Dalawang nasawi sa insidente habang mahigit 100 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Jessica, 4:40 PM nang ideklarang fire out ang sunog dito sa may Barangay Damayan sa Quezon City at mahigit isang oras lamang ay tinagal ng sunog dito pero 100 pamilya ang bigla-biglang nawala ng tahanan. Bumabayo pa sa tostadong kahoy, yero at semento ang bomba ng tubig ng Bureau of Fire at mga volunteer ng abutan ng GMA News bandang alas 3:30 ng hapon. Katataas pa lamang noon sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog sa dulo ng number 3 West Riverside Street, Barangay Damayan, Quezon City. Isang nagngangalang Jimmy Aguilar ang agad itinakbo sa ospital matapos umanong atakihin sa puso habang lumilikas pero di na siya umabot ng buhay. Itinuro naman ng mga bumbero ang isang hinihinalang sunog na bangkay sa sulok ng isang sunog na bahay. Maya-maya pa, humarap sa amin ng lalaking ito. May-ari raw siya ng bahay na iyon at nawawala ang kanyang tiyuhin. Bandang alas 5 ng hapon nang ma-recover ang bangkay at nakilala itong si Andy Gonzales. Kasama ko sila dalawa lang kami dyan natitira Pagtakbo namin dyan sa kasi may exit yan. Pagtakbo namin, wala na sa likod ko Tinatayang 300 pamilya ang naninirahan sa bahaging iyon ng barangay. Sa pamumugto ng mga mata ni Aling Antonina, mababakas ang pasaning iniwan ng trahedya. Ano po ang naisalba nyo? Wala ho, ito lang. Sarili ko lang ho, tsaka itong mga dalas kong bag. Mga kamag-anak nyo po? Nailabas ko na ho. Maging ang ilang bahagi ng loob ng Santuario de San Pedro Bautista Parish Church, inabot din ang apoy. Sa labas ng simbahan, inuling din ang pader sa likod. Sa tuwing iihip ang hangin, tila nabubura ang makapal na usok at matatanaw ang bahagi ng barangay na mabilis na naabo. Sa bungad ng compound na ito, biglang mapuputol ang kalsada at kikipot papasok. Hanggang doon na lamang ang napasok ng mga bumbero. Kasi pupunta yung hangin dun Kung papunta po rito, malamang ubos to. Ang laki na apoy po kanina. Ang tagal ng bumbero po. Nahihirapan din makapasok ang mga bumbero natin. At the same time, halos yung mga secondary road dito is masyadong masikip. Sa dami pa ng tao, yung mga nag-uusisero na dumadayo pa na galing pa ibang barangay, nagpapasikip dito sa atin. Kaya ang ating bumbero, napakahirap gumalaw. Informal settlers ang karamihan sa mga nakatira sa nasunog na compound. Sa light materials di umano yari ang mga bahay, kaya gano'n na lang kabilis ang pagkalat ng apoy. Jessica, sa estimate ng Bureau of Fire ay umabot sa 5 million pesos ang halaga ng pinsala ng apoy. Sa impormasyon naman na galing sa Mayor's Office ng Quezon City ay may 4 pa mga bata ang nawawala hanggang sa ngayon. Pansamantala namang maninirahan ng mga biktima dito sa isang simbahan nga sa likuran natin at sa barangay hall naman yung iba ng barangay Damayan. Jessica? Okay, pero Cedric, fire out na. Yes, Jessica, 4:40 PM yung pagkakadeklara ng fire out. 3:23 naman PM nang ideklara na Task Force Alpha. Bale, kung tutusin natin ay 7 minutes lang mula nung ideklara na magkaroon ng tinatayang nagkaroon ng apoy. After 7 minutes ay Task Force Alpha na. Ibig sabihin, ganun kabilis yung pagkalat ng apoy dito sa lugar kanina, Jessica. Okay, paano yung mga nawala ng bahay, Cedric? Meron silang pansamantalang tirahan, kamo, pero anong mga material ang gamit nila? Well, Jessica, yung ibang mga kababayan natin na nawalan nga ng tahanan, yung iba dito ay magsha-shelter muna dito sa simbahan nga at ang iba naman ay kukupin muna nung barangay hall nitong barangay Damayan. Sa kanina sa pag-ikot natin ay nakareceive na sila ng mga paunang tulong tulad ng mga pagkain at tubig at aminado naman yung barangay medyo talagang kukulangin sila kaya humihingi sila ng tulong sa iba pang pwede magbigay ng mga tulong at saka sa lokal na pamahalaan, Jessica. Okay, I think kailangan natin sigurong payuhan ng ating mga kababayan na bukod sa tubig ang mainam daw na pamatay ng sunog bago dumating ang mga bumbero ay buhangin. Parang dapat mag-imbak ng buhangin yung mga bahay-bahayan ng ating mga kababayan, lalo na ngayong sunog, nadadalas ang sunog sa mga buwang ito. Well, yes, Jessica, very effective yan. Kung sasabuyan mo ng buhangin itong yung apoy at mas mapapabilis nga rin yung pagkakapatay ng apoy. At one more thing na ina-advise din, especially nung Bureau of Fire Protection dun sa mga kababayan natin, kapag nakita nila na may sunog na, medyo kung makakalikas na sila, pilitin nila makalayo na at lalong-lalo na raw yung mga umaring mga usisero, nakakatulong talaga para sumikip doon sa lugar para bumagal yung pagresponde ng mga bumbero, Jessica. Okay, at para maiwasan ang mga
mamamatay o masasawi sa mga sunog. Tama yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.